isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa sa marahil na alam natin bilang mananampalataya sa mahal na pong Jesus Nazareno ay siya ang Diyos na tunay na makapangyarihan. Alam natin na pagdating sa Diyos, lahat walang imposible. Lahat ay pwedeng mangyari. Lahat ay posible. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Alam natin ang realidad na ito. At alam din natin sa mga pagkakataon na nararanasan natin ang makapangyarihang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, may mga pagkakataon na tayo din ay namamangha. Ito ho yung mga pagkakataon na tila masasabi na lang natin sa ating sarili, tunay ngang nandiyan ng Diyos. Tunay ngang nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, ang mga taong nakasaksi kung paanong pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu, tila namangha din sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga sa bandang dulo ng ating ibanghelyo, ano ang nasabi? Kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Kung lalagay po natin sa termino natin ngayon, tila si Jesus nung mga panahong iyon nag-viral. Nakilala siya dahil sa kanyang kapangyarihan. Namangha ang mga taong nakakita sa kanya. Pero mga kapatid, hindi lamang sapat na tayo ay namamangha. Hindi lamang sapat na tayo ay basta na lamang mabibilib. Dahil kung tunay na makapangyarihan ng Diyos, ano ang hamon sa atin? Lumalim ang ating pananampalataya.
Kung tunay na makapangyarihan ng Diyos, dapat lumalim yung ating pananampalataya. At paano natin masasabing lumalalim yung ating pananampalataya? Yan ho yung mga pagkakataon na tayo din ay tunay na nagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, ang pananampalataya nakaugat sa ating pagtitiwala sa Diyos. At sa pagtitiwala natin sa Diyos, tunay tayong naniniwala na Siya ay makapangyarihan. At kung Siya ay makapangyarihan, alam natin na ang lahat ng bagay posible. Lahat ng bagay pwedeng mangyari. Mga kapatid, tingnan natin sa ating buhay kung paanong kumikilos ang Diyos. Tingnan natin sa mga pagkakataon na nahihirapan tayo. Tingnan natin sa mga pagkakataon na naghihikahos tayo sa buhay. Tingnan natin yung mga pagkakataon na puno din ng problema yung ating buhay. Pero dahil sa ating pagtitiwala na Siya ay makapangyarihan, mamamangha din tayo dahil napaglalagpasan natin ng lahat dahil sa kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalahanan po tayo na mamangha sa kapangyarihan ng Diyos. At sa pagkakamangha natin sa kapangyarihan ng Diyos, tayo din ay tinatawagang lumalim yung pananampalataya. At sa paglalim ng ating pananampalataya, patuloy tayong mamangha at magtiwala sa kapangyarihan, kabutihan, at pagmamahal ng Diyos. Maraming pagkakataon sa buhay natin, mamamangha at mamamangha tayo. At sa pagkakataon na yon, nawa lumalim yung ating pananampalataya. At sa paglalim ng ating pananampalataya, patuloy tayong magtiwala. Amen.